Linawin natin kasi may gustong mang-hijack po dito sa rally na gagawin bukas para iupo si Sara Duterte. Walang ganun po. Sila man lang yon. Gustong sakyan itong rally mga kababayan na gagawin bukas na tingin natin hindi man po magtatagumpay. Kasi nga po, pag umupo si Sara, mas malala. Di ba po? Nagsimula sa kanyang tatay yung massive corruption sa infrastructure. 2016. Kaya lang pilit na pinagtatakpan ng kanyang mga kaalyado sa Senado, pati sa Kongreso. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pati po si Vice Ganda, sasama po sa rally bukas, rally laban sa korupsyon. Nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi siya Pangulo ngayon, sasama siya sa rally di. O di ba? Kasi nga po mga kababayan, dapat maintindihan natin kung bakit tayo may pinag-uusapan dito. Dahil po sa naging suna ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. And after ng mahiya naman kayo, suna, referring dito sa mga defective and guni-guni na mga flood control projects, isinunod niya yung launching ng sumbong sa Pangulo and personal yung pag-inspeksyon sa mga guni-guni na flood control projects. Kaya tayo may pinag-usapan ngayon sa Kongreso, sa Senado, nagsasagawa po ng investigasyon. So Enzo, itong rallying ito na anti-corruption, hindi man po ito anti-Marcos, kundi anti-corruption nga po. Ito yung sasalihan ni Vice Ganda bukas, hindi yung anti-Marcos, pro-Sara. Alam naman natin na pinklawan itong si Vice Ganda, Leni Robredo. Yung in-endorse niya, hindi siya para sa ating Pangulo, nandun siya kay Leni Robredo. Kaya lang, siyempre nanalo yung ating Pangulo. O ngayon, lumalaban yung ating Pangulo sa massive corruption sa ating gobyerno na nagsimula po dekada na. Gustong tuldukan ng ating Pangulo at maraming sumusuporta sa kanya sa paglaban sa korupsyon. Kasama na si Vice Ganda rito. Ayan po yung latest na balita ngayon. Vice Ganda urges public to join September 21 protest. Magkita-kita tayo. So align siya mga kababayan doon sa nananawagan na labanan ng korupsyon. Pero hindi yung labanan yung Marcos. Linawin natin kasi may gustong mang-hijack po dito sa rally na gagawin bukas para iupo si Sara Duterte. Walang ganun po. Sila man lang yon. Gustong sakyan itong rally mga kababayan na gagawin bukas na tingin natin hindi man po magtatagumpay. Kasi nga po, pag umupo si Sara, mas malala. Di ba po? Nagsimula sa kanyang tatay yung massive corruption sa infrastructure. 2016. Kaya lang pilit na pinagtatakpan ng kanyang mga kaalyado sa Senado, pati sa Kongreso. Yan ang ebidensya po. Nakalkal po sa Congressional Investigation. 2016 pa pala sila kumikita ng limpak. Yan 2016, si Diskaya. 2017, nag-peak siya. Then, dire-diritsong nag-peak hanggang 2022. Pagpasok ng administrasyon ng ating Pangulo, pabagsak na siya. Pero nakakuha pa rin. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017. 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022.
This shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Paano mo niya yan ipapaliwanag? Sabi ni how can you explain this? Sabi ni Batangas Representative Gerville Luistro. Kaya ginugulo nilang investigasyon. Pati mga kababayan yung ICI, sinisiraan ni Chavit Singson. Para pag nagsimula na po na mag-imbestiga rin doon sa kanyang lugar, sa Ilocandia, magdududa yung mga tao na nauto ni Chavit. Nag-gets na ninyo ang strategy? So, itong mga pinglawan, hindi sila anti-Marcos. Kasi unang-una, marami na pong dilawan at pinglawan ang nasa administrasyon na po ng ating Pangulo. Kumbinsido sila. Kahit hindi nanalo si Lenny, yung agenda for a clean government, yun ang pinanghawakan ng ating Pangulo. Sinusulong niya ngayon. Nagustuhan ng mga dilawan. Kaya po yung rally bukas ng mga dilawan, walang mananawagan ng Marcos resign. Kasi pag nag-Marcos resign, si Sara yung uupo. Tama? Kaya sabi dito sa balita, Vice Ganda seemingly hinted that he will be joining the public at the nationwide protest against corruption bukas po September 21 after he shared an image that reads he will be seeing the people there. Magkita-kitaan niya tayo. Magkita-kita tayo sa Luneta sa Linggo. Oras na para wakasan ang garapalan ng mga hayop na magnanakaw sa gobyerno. Sabi po niya. Yan yung kanyang post, mga kababayan. In a separate slide, the TV host shared a card announcement containing the time of the rally starting 9 a.m. at Luneta and 2 p.m. at EDSA Shrine. He also shared a clip of the route that the rally will take. So yan, mga kababayan. So sabi dito sa balita ng Inquirer, many Filipino celebrities have joined the public in expressing their frustration at the alleged corruption in government amid the investigation into the anomalous flood control projects. Tatandaan natin, ang nangunguna sa pagpaimbestiga nito, yung ating Pangulo. Hindi po yung Duterte. Baka mapaniwala kayo na lumalaban sila sa korupsyon. Eh si Sara po, na-impeach. Yung impeachment case na-archive. In-archive ng kanilang mga kaalyado sa Senado. Kasi si Sara, question, technical sa Supreme Court. Yung technicality man lang po, hindi yung merito ng kaso. So hindi po pinawalang sala si Sara. At si Sara po, allergic sa accountability. So alangan man po, yung allergic sa accountability, yon ang ipapalit natin sa pagiging Pangulo. O di, nagkandalit-silitsi tayo dito sa ating bansa. Tama po? So sabi dito, Tuesday Vargas had earlier called on her fellow artists to make a stand and join the streets protest against corruption. Malinaw, against corruption, hindi against Marcos. OG Alcacid also mentioned in an interview that he would be joining the mass protest on Sunday. Si Sara Geronimo, sasali din siguro. Nagayag na rin ang kanyang damdamin. Si Sara Geronimo, mga kababayan, tinklawan din ito. Tulad ni Vice Ganda. Pakinggan natin yung kanyang declaration. Mangulingit sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kabuluhan, kasinungalingan, panluloko ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, don't want to put the pressure on you. Ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho.
Ito yung sinusupport nilang rally. Pakinggan po ninyo. This is not an anti-Marcos. Anti-corruption po. Ang nagsasalita mismo, si Kiko D. Yung pamangkin yata ito ni yung dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito po, para malinaw sa atin. On Sunday would not escalate or spiral into what we've seen in Indonesia and in Nepal. So again, I think we're very grateful to be working under the leadership of the church here, and their message has been very clear. No, we are not supportive of any kind of violent protest. Definitely not supportive of any kind of regime change through extra constitutional means. No right? regime So the change. church's leadership, I think, has made that very clear, and the church has had an excellent track record with that. And our marshals have been, again, we have internal marshals for these campaigns who are very, very used to maintaining order in protests, right? So they know how to talk, they know how to identify people who maybe have ill intent or groups of people that have ill intent, and they know how to gently ask them to stow anything that might be insightful, and they have ways to make sure that they prevent any harmful encounters, right? So they're people who they're people who are used to dealing with pretty angry people. No, it's definitely they've been marshalling protests for the last decade or so. So we're very confident that we are taking all of the steps possible to make sure that we are going to have a peaceful protest, and that includes close dialogue with the police and introducing ourselves, making sure they know who we are, and making sure they know how to identify people who are not among our ranks. Ayan po yung interview ng ANC. So hindi po welcome sa kanila yung grupo ni Chabit. Sa bagay, si Chabit, ginagatungan lang naman yung ating mga kabataan. At paniwala natin si Chabit, nasa hotel lang o nasa bahay niya. Nagmamasid. Kung yung mga maisog rallies na gustong mang-hijack yung grupo ni Sara na gustong mang-hijack ng rally bukas ay magtatagumpay. Malabo po kasi po sa isang people power, kailangan yung church component, multi-sectoral, religious, yung academe, yung religious academe po, ayaw man ng regime change, civil society. At ang pinaka-importante doon, yung support ng armed forces. Isulit po yung armed forces natin sa likod ng ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo ang mismo nangunguna sa kampanya laban sa korupsyon. Siya yung nagpapaimbestiga eh. Yung mga mangilang-ilang na mga retired pala. Pero retarded na rin po. Retired naging retarded na mga generals. Yung ang kakampi ni Sara kasi siguro na promisahan po ng posisyon in case magtagumpay sila. At siyempre, alam naman po ng grupo ni Sara, pro-China. Minention mismo po ni Chavit Singson, galit siya kasi nilalabanan ng ating Pangulo ang China. Kaibigan daw natin kasi yung China. What? So malabong-malabo mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong, suportado ng superpower, America in allies. So nagets na ninyo kung bakit napakalabo ang objective ng mga Duterte na mang-agaw ng poder bukas. Yun ang ambisyon nila. Hindi man nila tinatago. Lantara na yung panawagan ni Chavit sa military. Inciting to sedition nga yun, mga kababayan. Baka pinag-aaralan na ng DOJ. Makasuhan ng inciting si Chavit, mga kababayan. Matulad kay Digong, nakakulong. Di ba? Kung makaso for inciting to sedition, makulong, wala mang ibang dapat sisihin kundi sarili niya, tulad ng mga Duterte. Imbis na manahimik si Digong, nanggulo, ayan tuloy, diniliver pa dahil. Tapos yung PDP laban, nagmamakaawa sa ating Pangulo, turungan. Paano ka bibigyan ng tulong? Pabor, wala kayong tigil sa panggugulo at pagtawag sa ating Pangulo, bangag. bangag. Kapon, yun na naman po yung panawagan ni Sara, hair follicle na naman. Ang kailangan pong check-up ngayon, mental.
Di ba po? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.